Mga kapuso, taong 2023 pa, ipinitisyon ng isang senior citizen na maitama ang maling spelling ng kanyang apelyido sa birth certificate. Pero kahit may nailabas ng Certificate of Finality, ang local civil registry nitong Abril lamang, hindi pa rin umano makakuha ng annotated na kopya mula po sa Philippine Statistics Authority. Pinaaksyonan niya ng inyong Kapuso Action Man. Sa edad na 61, simple lamang ang hiling ngayon ng senior citizen na si Felipe ang tuluyang maitama ang kanyang birth certificate. Sa halip kasi na De La Pena ang nakasaad sa apelyido sa mahalagang dokumento ng kanyang pagkakakilanlan. Yung apelyido ng tatay ko, wala ring enye. Kaya ang nakalagay sa birth certificate ko, walang enye po. Gusto ko lang po ipatama kasi matanda na rin po ako. Ay naayos ko nga ito kasi yung hindi naayos ng mga magulang ko ito, nakamatayan na eh. Taong 2023 pa, ipinaproseso ni Felipe ang petition for correction sa local civil registry sa Tacloban kung saan ay parehistro ang kanyang kapanganakan. Kasama ko po yung city government ng Makati dyan kasi hindi agency, nagpatulong po ako. Hintayin mo na lang, ipapadala na namin sa PSA Tacloban Leyte po ito. Nitong 29 ng Abril, lumabas ang Certificate of Finality para sa petisyon. Pero hanggang ngayon, hindi pa umano lumalabas ang naitamang birth certificate ni Felipe sa tala ng Philippine Statistics Authority. Pabalik-balik na po ako sa PSA, head office. Wala pa pong solusyon hanggang ngayon. Ang pakiusap ko naman sana sa PSA Tacloban, sana na napakatagal na po ito, maawa naman po kayo sa akin. Ilagay niyo na po sa system yan para makakuha na po ako ng birth certificate ko dito sa Manila. Dumulog ang inyong Kapuso Action Man sa Philippine Statistics Authority o PSA. Paliwanag nila na ibaba lamang ang Certificate of Finality mula sa Local Civil Registry ng Tacloban nitong April 29. Ito ang dokumentong nagsasabi na naaprubahan na ang inihaing correction for clerical error para maitama na ang apelyido ni Felipe. Matapos nito, daraan pa sa proseso ng updating ang pagtatama sa correction sa kopya ng birth certificate. Nitong July 9, tuluyang naaprubahan ang correction sa system ng PSA at nakuha na rin ni Felipe ang naitama niyang birth certificate. Napakatagal kong hinintay sa PSA. Natulungan niyo po ako. Mission accomplished tayo mga kapuso. Para po sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive, corner Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa namang reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak, may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Mga kapuso, bukod sa wala ng bagyo, patuloy rin ang paghina ng epekto ng habagat kumpara nung nakaraang linggo. Ang kanlurang bahagi na lang ng Luzon ang maapektuhan nito habang may tsansa lang ng localized thunderstorms sa ibang panig ng bansa. Base po sa datos ng Metro Weather, umaga bukas may tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng Palawan, Mindoro Provinces, Bicol Region at Soc-Sargent. Pagsapit naman ng hapon, may mga kalat-kalat na ulan na rin sa Northern at Central Luzon, pati sa ibang bahagi ng Southern Luzon. May malalakas na ulan, lalo na po sa Central Luzon, Mimaropa, Bicol, malaking bahagi ng Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga. Maging handa pa rin sa banta ng baha o landslide. Sa Metro Manila, hindi po inaalis ang tsansa ng localized thunderstorms, lalo na po bandang hapon o gabi. Sa ngayon, walang bagong sama ng panahon na namamataan malapit sa ating bansa. Posible rin na manatiling mahina ang habagat sa mga susunod na araw. Hindi bababa sa 50 rallyista ang inaresto ng pulisya bago at habang ginaganap ang ikalimang State of the Nation address ng Pangulo. Nakatutok live si June Federacion. June! Emil, nagkatensyon, nagkahabulan at nagkaarestuhan. Ganyan ang naging sitwasyon sa lansangan ngayong ika-5 State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa kabila niyan, Emil, sabi ng PNP, masasabi namang naging general peaceful ang sona ng Pangulo. Bago pa man magsimula ang State of the Nation address ni Pangulong Marcos, nagkagulo na agad ang mga pulis at mga rallyista. Sinuntok daw ng isang rallyista ang opisyal na ito ng PNP, kaya dinampot niya ang nanakit sa kanya. Itinanggi naman ng mga rallyista ang akusasyon ng pulis. Dahil naman sa vandalismo,
Nagkagirian din ng mga pulis at mga realista. Huli sa akto ng mga pulis ang grupo ng mga umano'y kabataan na pinipintahan ang pader na kanilang nadaanan. Inaresto ang ilan sa kanila. Naging mitya naman ng tensyon ang pagsunog ng mga realista sa tila watawat ng Amerika. Sinubukan itong bombahan ng tubig ng mga bombero, kaya nagkatensyon. Tanghali pa lang, mahigit 50 na ang arestado ng PNP dahil sa iba't ibang paglabag sa batas at mga lokal na ordinansa. I take pride to our police personnel, especially our regional director, in fulfilling their commitment at job in maintaining peace and order. May violation naman, so makikita naman ng prosecutor's office yan ng Quezon City kung tama ba yung denial natin na kaso. Pero lubhang nakakabahala raw ang kaliwat ka ng pag-aresto ng PNP, sabi ng mga militanteng grupo. Ngayon lang kami nakakita ng SONA na kahit may permit, may mass arrest na ginagawa sa loob mismo ng Hanay. Talagang nakakabahala to, no? At dapat ang mga pulis natin, titingnan din nila ano ba yung mensahe, ano ba yung intensyon ng mga kabataang itong nagpintura. Hindi naman criminal ang intention eh. Isang sasakyan namang may sticker ng Office of the President of the Philippines ang tinuo. Ito ay matapos walang tumugon sa mensahe ng mga otoridad na alisin ang sasakyan sa Commonwealth Avenue. Habang inilalatag ng Pangulo ang kanyang ikalimang SONA, sinabayan naman ito ng programa ng mga realista. Gaya ng inaasahan, inulan ng batikos ang Pangulo. Bongbong Marcos, ikaw ang walang iya. Si Bongbong Marcos ang pangunahing tagapagtaguyod at nasa harapan ng pambabarat ng sahod ng mga manggagawang Pilipino. Sa taya ng PNP, 4,000 ang mga nagrally kontra SONA sa Commonwealth Avenue. Generally peaceful po yung nangyaring security operations natin dito sa Commonwealth Avenue in connection with the State of the Nation address po ng ating Presidente. Sa ngayon ay dahan-dahan na nagliligpit at nag-aalisan ng ilang mga pulis na i-deploy dito. At kapag natapos na yan ay inaasahang mas luluwag na ang traffic flow dito sa Commonwealth Avenue. Balik sa Emil. Maraming salamat, June Veneracion. A dangerous truth will soon be revealed sa GMA Prime series na The Master Cutter na madidiskubre ng character ni Shuvi Etrata. Pero in real life, full of blessings si Shuvi kaya may shinare sa isang restroom attendant na viral na ngayon. Ang chika mula kay Aubrey Carampel. Intense ang episodes this week ng top-rating GMA Prime series na The Master Cutter. Ano ba yung blood type mo? Ang ginagampan ng karakter kasi ni Shuvi Etrata na si Tonet, may matutuklasan. May kinalaman kaya ito sa pinag-usapang teaser poster tungkol sa pagbabago sa serye na dulot ng isang mamamaalam? Sabi lang ni Shuvi, mapapakapit ang viewers sa mga susunod na mangyayari sa series. Marami pang ma-unfold na mga sikreto. So, sana ay subaybayan nila yun dahil it's getting interesting. Dapat din anyang abangan ang development ng relasyon ni Atoy, played by Dingdong Dantes, sa mga batang sina Ibiang at Janine, played by Shena Stevens at Erica Laude. I feel the connection between them and as I was watching, sobra akong nagiging interesado sa show pa. So sana nararamdaman yun ng mga kapuso natin na viewers dyan sa kanilang mga bahay. Speaking of viewers, fan pala ng serye ang restroom attendant na inabutan ng cash prize tulong ni Shuvi sa isang birthday party na isa na ngayong viral moment. Habang naglilinis siya, nakatingin lang siya sa akin, sabi niya, Ma'am, nanonood talaga ako. So mangiyak-ngiyak siya, tapos natouch ako kasi hindi ako kilala as si Shuvi. Kilala niya ako as si Ibiang na to, si Tonet. So sobra akong kinilig and at the same time, na-appreciate ko yung fans ng The Master Cutter. Tulong na rin ito na ayon kay Shuvi ay galing sa mga natatanggap niyang blessing. Alam ko kasi yung feeling, Miss Obs, na yung walang-wala ka na. Tapos bigla-bigla may darating. So gusto ko maramdaman yun ng mga tao around me. Hindi ko alam kung kailangan niya ba talaga yung pera na yun. Pero naramdaman ko lang nung time na yun, gusto ko magbigay. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Kasunod po ng 7.8 na lindol sa Mindanao, kabi-kabilang landslide ang tumama sa mga mabubundok na lugar sa Polomolok sa South Cotabato.
At para po maibsan ang kanilang kalbaryo, hatid natin ang mga bagong gamit sa bahay para sa mga apektadong residente sa ilalim ng Operation Bayanihan. Sa Purok Tinefulan, Barangay Maligo, Polomalok, South Cotabato, nagkaroon ng landslide matapos ang pagyanig ng 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao noong nakaraang buwan. Pag lindol is ang daming landslide, halos lahat ng mga mountainous namin na mga areas, i-evacuate namin. Natamaan ng malaking bato ang ilang kabahayan, kabilang na ang bahay ni Angelica. Hanggang ngayon, hindi pa rin nawawala ang trauma nilang pamilya dahil sa inabot ng kanyang tahanan. Napinsala ang kanilang kwarto pati na rin ang mga gamit sa bahay. Kasi ang lakas ng tama eh. Yun po, na trauma po. Nagtakbo ako doon sa plaza kasi doon ang safety nga. Kaya laking pasasalamat niya nang makatanggap ng mga bedding, houseware at damit mula sa Nitori Philippines sa ating isinagawang Operation Bayanihan sa Barangay Maligo, Polomalok, South Cotabato. Nakapaghatid din tayo ng tulong sa Barangay Landan at Barangay Polo sa Polomalok. Not just the earthquake but yung flood, yung baha na kasi sa series of ulan. So malaki talaga may tutulong dito sa amin dito. Samantala, nakarating na sa General Santos City ang ating ipapamahaging food packs matapos maantala nito dahil sa masamang panahon dulot ng bagyong Quiapo. Ipapamahagi natin ito sa Glan, Malapatan, Alabel, Maasim sa Sarangani, Jose Abad Santos sa Davao Occidental at Polomalok, South Cotabato. Maraming salamat po kay Mr. Wilfredo Chiang ng KCC Mall of Gensan sa inyong patuloy na pagtulong sa aming Operation Bayanihan. At sa mga nais pa namang mag-donate, maaari po kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede rin via QR code ng GCash at Palawan Pay o mag-donate online sa GBayanihan, Globe Rewards at Metrobank Credit Cards, Lazada at Shopee. Mga kapuso, isang 17-year-old cycling prodigy ang kakatawan sa bansa sa 4th Summer Youth Olympic Games sa Senegal. Let's get in the game sa pagtutok ni Martin Javier. Pedaling her way to the Youth Olympic Games, ang 17-year-old cyclist na si Maritania Krog, or EMS for short, mula sa high adrenaline competition ng outdoor road racing hanggang sa high-speed action sa indoor velodrome track cycling. Pinatunayan ni EMS na kaya niyang makipagsabayan sa elite-level cycling. Dito lang March, she won a close 4th place sa Asian Cycling Confederation Track Championship na ginanap sa Tagaytay City Velodrome. Dahil din sa kanyang stellar performance sa 2025 Asian Youth Games, finishing 5th. Siya ang opisyal na napiling magrepresenta sa bansa sa road cycling sa darating na Youth Olympic Games this November sa Senegal. Hindi ko rin po talaga expected. Happy po ako and yung family ko, especially po si Inay, na nakapag-qualify po. Nakita ko si MC's, matapang siya sa mga git-gitan po, sa mga fan. Kaya nakita ko din yung potential ng bata po na malakas po siya sa remate. Isang certified cycling prodigy, lumaki si EMS around bikes dahil sa kanyang ina na si Marita Lucas, isang legendary national cyclist. Pero nang pumanaw ang kanyang ama noong siya'y 8 taong gulang, pagbibisikleta ang naging sandalan ni EMS. Before po kasi, pag nagbabike sila, inaangkas niya po ako sa likod ng mountain bike niya. So, I can join them po. Then, nung nawala na po siya, doon ko po nagustuhan na sumama kila ate na makapag-train po. Ngayon, may ilang buwan pa si EMS para maghanda sa Youth Olympic Games. Yun, yung focus namin na mas mataas yung threshold niya para makasabay niya hanggang finish po. Then maganda din po yung time. May iba't ibang linya sa velodrome. Ang makapal na light blue lane ang safety o warm-up zone. Ang black line ang official length ng velodrome na 250 meters. Habang ang pagitan ng black and red line ang sprinter's lane. Ito na!
Yung kaibahan po niya sa road bike, wala po siyang brakes. Pag mag-stop ka po, talagang ginagamit mo lang po is yung legs mo. Hindi ka po pwede mag-change ng gear. Hindi ka rin pwedeng mag-coast. Yes po. Unang beses natin nasubukan ng track cycling dito sa very first velodrome dito sa Tagaytay. Exhilarating, at the same time challenging. Lalong-lalo na dun sa may pa-curve. Kasi dun sa pa-curve, yan yung medyo aaralin mo pa. Kailangan gamay mo na itong velodrome bago ka maging komportable. Kanina kasabay natin si Ems. That shows you how comfortable she is dito sa velodrome. She was lapping us all throughout the stint kanina. So, bilis ni Ems. So, there you have it mga kapuso. Ngayong araw, nakilala natin ang ating pambato sa Youth Olympic Games pagdating sa cycling. At natry pa natin itong Tagaytay Velodrome kasama niya. So, this has been Martin Javier. Ems Krog. Keeping you in the game. Birthday with a Purpose. Yan ang heartfelt celebration ni Kapuso star Barbie Fortesa sa kanyang nalalapit na 29th birthday kasama ang mga abandoned and abused children and teens. Ichichika yan ni Aubrey Carampel. Napuno ng kulitan, kantahan at sayawan ang afternoon bonding ni Barbie Fortesa at kanyang fans sa isang shelter para sa mga abandoned and abused children and teens sa Antipolo City. Dito pinili ni Barbie na magdiwang ng kanyang 29th birthday. They are all full of hope. And that with everything that is going on around us today, this is something so remarkable. Kasi this is something na pwede kong panghawakan, na may pag-asa, may hope sa kanila. So, ang sayang ipagpatuloy ng trabaho ko kasi this is what I get to do. Bago pa raw siya bumisita rito, ay na-curious na raw siya sa lugar nang minsang makabili ng painting ng dagat na gawa ng isang bata mula sa naturang shelter. Ang naging ibig sabihin niya para sa akin when I saw that painting na ang dami pang posibilidad sa buhay. A lot of good opportunities waiting for you. There is peace, knowing the uncertain, and that you are not alone. It really helped me kasi without knowing, I was going through something also at the time. Sa July 31 pa ang mismong birthday ni Barbie, pero ngayon pa lang ay looking forward na siyang i-celebrate ito kasama ang kanyang pamilya. Lalo't dahil naging busy siya sa pelikula at serye. At dahil mag-29 na siya, ready na rin daw siya to embrace adulting, pati sa mga proyektong ginagawa niya. Sa pelikulang Saving Sherry, nakamakailan ay nag-viral ang isang eksenang naka-wedding dress siya, ibang-ibang Barbie raw ang mapapanood. A liberating experience for me. It's definitely a different Barbie, a wild Barbie that you have to watch out for. As in, medyo may mga sexy tayong magaganap. Soon, bibida rin si Barbie sa Honor Thy Mother, kung saan kasama naman niya for the first time si megastar Sharon Cuneta. It would be overwhelming for someone like me na, 'di ba, bata pa lang pinapanood na siya, pero she's very generous in getting close to her co-actors. She even told me to call her mama. So ganyan, sobrang bait, sobrang loving. Ngayong linggo hanggang bago ang kanyang birthday, much needed me time daw ang kanyang regalo para sa sarili. Ngayon, finally, nagkaroon ako ng time huminga. So, nakakabalik na ako sa hilig ko na magpunta sa mga cafe at magbasa-basa ng mga romance novels. So, kinikilig-kilig na ako, ganyan. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening. Sa talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ikalimang State of the Nation Address, nabanggit din niya ang mga proyektong tututok sa transportasyon, enerhiya, pati na po ang itinatayong Artificial Intelligence o AI Hub sa New Clark City. Pagmamalaki ni Pangulong Marcos, makakapagbigay ng kalidad na trabaho ang Pac Silica Industrial Hub at magpapasigla rin anya sa ating ekonomiya. Nabanggit din ang kauna-unahang spaceport na itatayo sa Cagayan
at ang posibleng rocket launch test sa susunod na taon, katuwang ang isang South Korean aerospace company. Gusto ring pagtuunan ng pansin ng Pangulo ang pag-amyenda sa ilang batas gaya ng Ecological Solid Waste Management Act para sa wastong pamamaraan ng pagtatapon ng basura at National Building Code para anya masigurong matatag ang mga gusali sa anumang banta ng sakuna at kalamidad. Nabanggit din ng Pangulo na marahil ay panahon ng i-revisit o muling pag-aralan ang nuclear energy production na mapapalakas anya ang seguridad sa kuryente at makakapagpababa sa presyo nito. Sa kanyang talumpati, ipinunto rin niya ang ilang isinusulong ng administrasyon para sa sektor ng transportasyon gaya ng pagpapatakbo ng North-South Commuter Railway sa pagitan ng Valenzuela at Malolos sa susunod na taon at pagtapos ng railway hanggang Clark bago matapos ang kanyang administrasyon. Mithiin din daw ng Pangulo na maging electric vehicle na ang kalahati ng mga sasakyan pagdating ng taong 2040. Special mention din sa SONA ang nag-uumapaw na suporta ng bansa kay Pinay tennis superstar Alex Ayala. Nais daw ng Pangulo na marami pang mainganyong maglaro hindi lamang ng tennis kundi ng iba pang sport. Nagpaabot din ng pakikiramay si Pangulong Marcos sa mga magulang ng nasawi sa pamamaril sa loob ng eskwelahan sa Tacloban. To the parents of Chris Lawrence Fabian, Joyansi Separa, and Ayesa Nicole Dazo, we are all so very proud of the unflinching bravery and heroic virtue that you have instilled in your children. They are an inspiration to us all. Kailangang mamulat ang buong lipunan at akuin ang responsibilidad. Mga kapuso, marami mang tinalakay si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ika-5 State of the Nation Address o yung SONA. May ilang nakukulangan pa rin. Ang boses mo, pakinggan sa pagtutok ni Mark Salazar. Sa Analog TV sa kanilang terminal sa Villa Beatriz sa Quezon City, inabangan ng ilang tricycle driver ang SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Iisa ang ating misyon, uplift, ang iahon ng ating nahihirapang mga mamamayan. Ang lahat ng mga ahensya ay inatasang magtipid at pagtuunan mabuti ang mga programa na mas mahalaga sa pagtugon sa mga epekto ng krisis. Siyempre, una sa inabangan nila ang plano at tulong sa sektor ng transportasyon. Mga tsuper ay natulungan ng cash relief mula sa ating programang AIX. Mayroon din 10 piso na diesel subsidy para sa mga pampasaherong jeepney at UP Express upang may dagdag. Siyempre, yung pagbaba ng gasolina, yung pinakaano namin, yung crudo. Yun nga eh. Kaso lang, nangangamba kami na nakaabang bukas yung 7 pesos na dagdag eh. Panangga sana sa oil price hike ang inaabangan nila. Ayuda! Walang nabanggit na ayuda eh. Pero okay na rin naman yun kasi kahit paano, gaya na sa pagbabawas daw ng electric bill, singilin, malaking tulong na po sa amin yun. Okay na po sa amin. At least meron man, may inaasahan. Yung binanggit ng Pangulo na tatanggalin ang systems loss sa electric bill ang para sa kanila ay pakonsuelo na rin. Tulad yung sabi niya tatanggalin yung loss sa kuryente. System loss. Yun pinakaano sa pabigat sa amin na yun. Pero ang ilan sa kanila invested rin sa laban kontra katiwalian at pagpapanagot sa mga magnanakaw. Kaya ikinatuwa nila ang pambungad ng Pangulo tungkol sa pagpapanagot kay dating Speaker Martin Romualdez. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan natin gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Sana matupad, mapanagot yung dapat mapanagot dun sa sinabi niya. Yung pinsan niya. Oo. Kasi isa yun sa inabangan mo? Oo, yun talaga yung inaabangan ng marami kasi. Doon tayo naghahanap ng sagot dun sa mga maraming nagtatanong tungkol dun sa flood control na yan. Parang kulang, isa lang eh. Ang daming napangalanan eh.
Ay, sino pa sana? Sabihin, marami ka pang iniintay. Oo, kaso nga lang isa lang nabanggit. Pero maganda na rin yun. At least kahit papaano, may nakabang na kaso sa kanya. Kahit ang mga nakausap namin na hindi nakapakinig dahil abala sa hanap buhay, ang paglaban din sa katiwalian ang gustong mensahe ng SONA. Yung mga kurap, dapat matanggal na yan, makulong. Yan ang gusto ko. Yung mga kurakot, kailangan makulong po sila. Sa isang bahagi naman ng Commonwealth Avenue, bago ang SONA, isang grupo ang nakikipaglaban para itulak ang medical marijuana. Hindi man daw pangkaraniwang tema ng rally tuwing SONA ang kanila, umaasa silang makasama ang medical marijuana bill sa agenda ng Pangulo. Kung hindi man po banggitin ngayon ng Pangulo sa kanyang SONA address, sana naman po ay makuha namin ng atensyon po, na ma-atensyon po natin Pangulo. Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Pakinggan naman natin ang boses ng ating mga kapuso online. Samot-saring issue ang hinanap pero hindi raw napakinggan ng ilang netizens sa ikalimang State of the Nation address ng Pangulo. Karamihan sa netizens umasang tatalakayin ang aumento sa sahod. Hirit ng ilan, taasan lalo ang provincial rate o di kaya'y buwagin na ito at ipantay sa sahod ng mga taga-Metro Manila. Sobrang taas daw kasi na presyo ng bilihin at gastusin kaya lalong lumulubog sa utang ang ilan. May nagbanggit ding patungkol sa VAT exception sa mga produkto ng petrolyo. Umasa rin ang ibang nag-comment na matalakay ang pagpapatupad ng Universal Social Pension. Mga kapuso, pwede mo rin iparinig ang boses mo at sumali sa diskusyon sa social media accounts ng 24 oras. Abay, umabot hanggang Amerika ang simpleng bonding sa videoke ng magbabarkadang singer mula Bohol nang mapansin ang cover nila sa Lost in Your Eyes ng mismong singer nitong si Debbie Gibson. Sabi niya sa post, gusto niyang makisali sa kantahan pag napadpad siya sa Pilipinas. Pero for now, virtually lang muna. At isa sa mga nasa singing session ay ang grand finalist ng The Voice Generations. Ang kanilang reaksyon sa post ni Gibson, ikikwento po ni Athena Imperial. Videoke session, pero parang concert sa gilas ng singing prowess and skills ng tropang ito from Bohol. Mapapakancel ng next song ang kasunod na kakanta. Masyadong ginalingan, kaya humanga ang American singer-songwriter na si Debbie Gibson sa kanila. Sa viral video, sinabayan sila ni Debbie ng pagtugtog ng piano. At napa-second voice pa ito sa 1989 hit song niyang Lost in Your Eyes na kinanta ng grupo para sa kanilang Pass the Mic Challenge. Sabi ni Debbie, kung mapadpad siya sa Pilipinas, ay gusto niyang makivideoke sa barkada na kinabibilangan ni Fedrian Kilantang Villanueva. Si Fedrian hindi lang sa pagkakataong ito nagpabilib dahil isa rin siya sa mga grand finalists ng The Voice Generations a few years back. Sobrang saya naman daw ni Fedrian na mapansin at kabiliban sila ng nag-iisang Debbie Gibson. Athena Imperial, nakatutok 24 oras.